Matapos ang 2 araw na pagpapaliban ng impeachment trial dahil sa sama ng panahon, inaasahan na pong ipagpapatuloy ito sa Lunes. Humingi po tayo ng opinyon ng isang eksperto. Makakausap natin muli si Atty. Rico Domingo, ang dating Pangulo ng Philippine Bar Association. Magandang gabi po, Atty. Rico. Magandang gabi rin sa iyo, Jeffrey. Attorney, umpisahan po natin sa naging pahayag po ni Vice President Sara Duterte. Sinabi po niya, she's fully represented sa impeachment trial. Kasunod nga po ito ng panawagan na ilang grupo na dapat magpakita na siya sa pagdinig. Well, prerogative po yun, Jeffrey. Prerogative yan ng Vice Presidente. Hindi natin siya mapipilit na lagi siyang pumunta sa trial hearings. At the same time, ang selection or pagkabigay niya ng authority sa kanyang mga manananggol, ay prerogative din niya yun. Huwag natin pangunahan siya. So let's give her all the opportunity to select the pool of lawyers that she would like to be fielded in the trial impeachment. Opo, attorney, hinihintay din po ng marami kung makikita po ba natin dito sa impeachment trial si Ramil Madriaga, tinitimbang din ng prosecution. Kung ipapatawag ba nila bilang witness si Madriaga, sa tingin niyo po ba makakatulong po ito sa prosecution? Well, depende yan sa bantahan ng mga prosecutors, no? Sa akin, mukhang maraming usapin ang kredibilidad ng witness na ito, no? So kung meron pa silang ibang witnesses na be-present during the subsequent hearings, mabuti mainam siguro na i-present na lang nila muna yon. Now, if they are saying that ang testimonya ni Mr. Madriaga is indispensable, then that's their call po yon, sa kanila po yon. At hindi natin mapapangunahan ang kanilang desisyon whether to present Mr. Madriaga o hindi. Apo. Attorney, how about the presence of Colonel Lachica and Colonel Nolasco sa impeachment trial? Well, i-link natin yan si Colonel Lachica at saka si Nolasco doon sa testimonya ng last witness, no? Yung how the confidential funds as well as intelligence funds were disbursed. So sila raw nakatanggap ng mga CIs at saka IFs, and therefore they should be able to shed light kung anong pinagbigyan nila, anong pinaggastusan nila, at kung anong resulta ng kanyang pagkagastos ng mga intelligence funds as well as confidential funds. But very glaring ang sitwasyon na hindi naman sila pala authorized to disburse, no? Sapagkat ang SOA dapat, ang SDA rather, the one accountable for this. So very, very glaring ang pagkakabigay ng authority for them to disburse these funds. Apo. Attorney, 2 araw po na pansamantalang hindi po naisagawa itong impeachment trial dahil po na rin sa sama ng panahon, naiintindihan naman po natin iyan. Pero sinabi rin ng pangalawang Pangulo na sana daw ay mas mabilis itong isasagawang pagdinig na ito. Do you think po dito sa inyo pong basa, dito po sa ating impeachment trial, sa tingin mo on track itong ginagawa ng prosecution even ng depensa? Well, we're talking about 27 witnesses for Article 1, 15 witnesses for Article 2. Nasa Article 2 pa lang tayo. 3 witnesses na, if I'm not mistaken, had already been presented, no? Sa 15 witnesses ng Article 2. So kung mai-streamline pa rin ng prosecution ang remaining number of the witnesses, mainam po yon. Kasi pwedeng magkaroon po ng repetitive presentation of evidence and documentary as well as testimony. Kaya dapat nun masusi nilang titingnan kung ano ang contribution ng kanilang witnesses to strengthen their particular presentation of evidence on behalf of the prosecution. Apo, hindi naman po tayo abutin ng Pasko, Attorney Anong? Well, may nagsasabi baka raw Valentine's Day. Mapihit lamang po ako ng konti, Attorney. Sinabi po ni Attorney Lorna Capuna na desperate move daw, yung mga paninira ng mga troll online sa prosecution. Ito po ba inaasahan na talaga ito sa ganito pong kalaking pangyayari sa ating bansa?
Inaasahan yan at the same time dapat i-limit din natin yan, no? Merong nagsasabi na dapat parusahan natin ang social media platforms on this, no? Na dapat magkaroon ng masusing at mahigpit na regulasyon. But again, that would delve into the freedom of speech of people, no? And expression. Kaya medyo hindi rin ako masyadong sang-ayon na kokontrolin natin ang flow of information and communication sa mga parties. But what I'm concerned about would be yung mga parties, particularly the senator judges and even the prosecution lawyers as well as the defense lawyers and even the witnesses as well as the counsels. Nagsabi sila ng mga on the merits sa publiko sa kanilang press briefing na wala naman outside of the impeachment trial, that will be violative of Article 18, if I'm not mistaken, on the gag order. Dapat hindi nila ginagawa yun. Because even sabi nila, ano lang naman yan, procedural lang naman yan. No. The prohibition is quite clear on the merits of the hearing or the test of the presentation of evidence. Ibig sabihin, pwedeng procedure, pwede rin substantive. No? Kaya pag sinabi mong nagkamali, in the recent case, nagkamali ang defense counsel at nagtanong siya ng misleading at sinabi niya sa labas yun, that is already covered by the gag order. Huwag mo na sasabihin sa labas yun at mali yun. Because parang nangyayari dyan, lilipat mo ang litigasyon sa labas, sa public, hindi sa loob ng public hearing. Attorney, of course, bilang dating Pangulo po ng Philippine Bar Association, no, marami po sa ating mga kabataan, sa bagong henerasyon po ngayon, medyo marami natututunan habang pinapanood po itong impeachment trial ito ng Vice President. Siyempre, itong mga nakaraang pagdinig, medyo nagkakainitan. Paano niyo po ba maisasalarawan itong pagdinig na ito with regards to how the lawyers behave themselves inside this courtroom? I think, Jeffrey, I said this in another interview, no? Dapat ang umiiral dito sa ating pag-uusapin na ito at ang presentasyon ng mga ebidensya sa impeachment hearing, dapat umiiral dito ang respect ng mga kapwa abogado as well as mga members ng Senate judges doon sa ating integridad ng itong prosesong to. Hindi naman ito pangkaraniwan na impeachment trial, no? Ito ay napakahalaga sa ating bayan. It is a mechanism for accountability. At dapat ito ay bibigyan natin na kahit ng konting solemnity naman at pagbibigay ng pugay ating isa't isa, mga players natin dito sa impeachment trial. Huwag naman tayo magmumurahan, huwag naman tayo contentious naman tayo or magsasabi tayo ng hindi naman dapat na sinasabi sa regular court. Huwag naman po natin sabihin yun. So it will be important that they maintain polites, no? They should maintain the kind of best regard and respect towards each other. Yan po dapat ang umiiral sa impeachment trial natin. Opo, para po mailatag ng mas mabuti, mas maintindihan ng publiko, sabi nyo nga po, yan dapat magkaroon ng respeto. Pero gaano po kahalaga ang si Presiding Officer Senator Chis Escudero upang mas maintindihan ng publiko, ng kabataan, itong impeachment trial na ito? Magandang halimbawa ang binigay ni dating Senate President Ponce Enrile during the Corona trial. No? Magandang sinasabi niya doon na sinasabi niya, in-admonish niya mga parties sa impeachment trial at that time, the Corona trial, na pigilin nila ang sarili nila, magsasalita sila sa labas. At i-confine nila ang kanilang pagsasalita sa loob ng hearing court, no? The hearing room. Because ang mangyayari dyan, parang nililipat mo na ang litigasyon sa publiko. Hindi dapat. Let the other explainers and the other non-participants sa impeachment trial, sila na magpapakita ng
ng kung anong dapat sabihin sa ating publiko. Hindi yung mga mismong mga players sa impeachment trial. Ang sinabi ni very very stern, very strict si dating Senate President. Sabi niya, kung gusto niyo magsalita about the merits of the impeachment case and trial, i-withdraw nyo na itong petition against the Chief Justice. At doon na lang kayo sa lansangan at saka sa publiko mag-diskusyon at magdebate. Sabi niya, I will not allow it here. So he said several times, and he almost cited for contempt some of the partners. For example, Jeffrey, merong mga nag-press release nung early in the trial Corona, nag-press release yung prosecution. At pinakita nila ang bahay nung respondent, si Chief Justice, picture nun. Aba, nagalit si Senate President. Ano bang ginagawa natin dito? So ginawa nila, si Senate President put the prosecution lawyers on the spot right there in the trial hearing. Sinabi niya, patunayan nyo na ganito at hindi ko dapat kayo contempt because sinisira nyo yung integridad ng hearing na ito. Tingnan natin, Tingnan natin. Attorney Rico, kung merong magiging pagbabago sa Lunes, manonood po tayo muli. Maraming salamat po sa panahon po ninyo, Attorney Rico Domingo. Magandang gabi po. Thank you, Jeffrey. Thank you, Jeffrey.